sasabihin ng Pope of Rome, Katoliko, mga terorista, huwag kayong huliin yung terorista. Yan. So, nagkakaisang mundo kahit tayo, Kristiyano, against tayo sa terorista. Pero one day, mapagbibintang ang terorista yung two prophets. O, bago tayo sa two prophets, bago tayo sa tribulation period, anong nangyari ngayon? Nilulukwam tayo, nililibang tayo. Nililipat yung focus natin maging hanap buhay na lang. Karera na lang. Yan nangyari sa mga Kristiyano ngayon. So yung mga naabutan ng mga denomination, naabutan nilang revelation, hanggang doon na lang sila, hindi na sila makaabante. Yan ang ngayon. Yan ang ingatan natin yan. Kahit nga sa end time, merong hindi na makaabante. Paikot-ikot na lang doon. So, pag hindi na tayo lumalakad, naging period na tayo. O, yung lukewarmness, matinding period din yan, no? Nanagumpay ang kaaway. Yan ang laban natin, na makawala tayo sa pagkabulag na yan. Makita natin, yung primera ba sa buhay natin, yung word, o primera sa buhay lang natin, hanap buhay pag-aaral. So, yan ang tribulation period. So, salamat ngayon, mabilis na maglabas. Sa panahon ng two prophets, yung ma-identify silang terorista, yan ang mark of the beast. Yung mark of the beast, dahil wala kang revelation eh. Ngayon, sino sa kapatid natin nakakaintindi dyan? Kasi, kung relax tayo sa anak natin, ang focus na yung hanap buhay lang sila. Hindi natin hinahabol na kailangan alam nila to. Talo tayo ng Hudyo. Yung Hudyo, kahit luma ang mensahe nila, minimake sure nila, alam ng anak nila yan. May denomination, minimake sure nila, alam nila ng anak nila yung denominational na teaching nila. Sa atin, marami tayong basic, hindi natin na kasama tayo sa natangay. Natangay ng deep state. Ang deep state, of course, is bigger than ang gobyerno. Ang Satan's Eden is more than just gobyerno. It's in the spirit realm. May namumuno sa spirit realm, tulad sa panahon ni Daniel. Hindi pala kay panahon ni Daniel. Tama, panahon ni Daniel. Hinarang ng Prince of Persia. Ano to? Literal? Hindi. Hindi to tao. Spirito to. Anghel to. Demonyo to. Hinarang niya si Gabriel mag-deliver ng mensahe kay Daniel. Kaya napatatlong linggo ang fasting ni Daniel. So, yan ay deep state. Bawat gobyerno pala ng mundo, merong demonyo na, kung titignan nyo yung India o China, meron silang sinasambang Diyos-Diyosan eh. Meron ganyan din ba yung Roma? Ganyan din ba yung Gresya? O ngayon, makabago na ngayon. Wala na silang relihiyon. Hindi. Meron pa rin. Paano? Kaya pag-aaralan mo rin yung mga conspiracy theories ng iba. Of course, yung iba, lansi rin. May napunta sa aliens, may napunta sa Mason, may napunta sa Illuminati. Okay. So, Bra Francis, tingnan mo yung sitwasyon ng kahit dito sa Pilipinas, sama-sama yung religious group para doon sa kontra nila sa gobyerno na masama yung gobyerno ngayon, ganito ganyan. Ang focus ng tao ngayon, karamihan ng religious group, yung halimbawa, yung pinakamalaking grupo yung kay Eddie Villanueva, no? Karamihan ng religious group ngayon, ang habol nila yung mga yung kahirapan. Hindi nila kahirapan yung inaano nila. Hindi, nagtutulong-tulong na sila sa Katoliko. Ayan, one world na, no? O Ecumene. Hindi man tayo tutol din dyan eh. Kunwari, maglagay ng Kristiyano sa gobyerno, sa mambabatas, presidente, tapos patutuparin ay Kristiyano. Meron lang form of Christianity na tutupad. Pero hindi mo ma-perfect yan kasi malalim ang revelation ng tungkol sa gobyerno. Kung hindi nila matatanggap na one day ang gobyerno lahat ng gobyerno ay kontrolado ng demonyo. Alam niyo kung nanonood kayo ng Star Wars, no? Yung prequels ng Star Wars. Siguro nakanood na kayo. Bilang lukewarm, marami na siguro nakanood. Yung gobyerno, dati pala,
ikukwento ko lang yung Star Wars sa mga hindi nakanood. Yung dati, Republican yung gobyerno, elected officials. Pero later, kinontrol ng Emperor. Yung Emperor, isa rin nilang dating, ano. So, nung kontrolado ng Emperor yung mga sanlibot, yung mga galaxy, yung mga different planets, yung different federation, ganyan. Merong rebelde na hindi sang-ayon pero nabubuhay pa rin sila sa loob ng bayan nun. O, kumaka ang pulis nila yung mga Star Troopers, yung mga ano. Parang ganito tayo. May Kristiyano sa loob ng Roman Empire. Mga Kristiyano sa loob ng Roman Empire, good citizens din. Pero hindi sila sumasakay na kailangan sambahin ng emperor or what. No? Dito na tayo sa modern na panahon natin. Extreme lang yung saksi niyo ba kasi pati flag demonyo eh. Pero malapit-lapit doon. Paano nagkaroon ng katipunan? Bra Francis, Mason yan. Mirror image ba yan? Inspired na nation yan. O, ano sasabihin mo? Mirror image ba yan ng War in Heaven? Mirror. Hindi, itong mundo natin ng ganito. Na itong mundo pinahintulutan ng Diyos, Daniel 4:17, na makontrol ng demonyo ng tao, pero merong bagay hindi magawa ng demonyo sa Kristiyano. Sinadya ng Diyos yan para matrain ng Kristiyano kung magigising ka ba sa pagkabulag na to, sa matrix na to. Pinahintulutan mo na ng Diyos, kaya yung four world empires, last na yan eh. Pag natapos yan, babalik na si Kristo. Yung tunay na gobyerno na. So, pinahintulutan niya yung gobyerno sa lupa para i-train ng Kristiyano. As the eagle steereth her nest. Steereth, sinira yung pugad para maghirap yung mga inakay. Kaya yung type na pinalo. Yung isa-sacrifice. Yung pinapalo mo yung anak mo para sa training. So, itong mundong ito, kung nakakaramdam tayo ng ginhawa, may daya ang kaaway dyan. Okay, Armstrong to, gusto ko to. So, noon panahon, because of religion, because kung ano-ano pa, may persecution. Ngayon, nawala ang persecution. Maliliit na lugar na lang ang persecution. Paano ko nag-ooperate ang kaaway ngayon? Daya. Kailangan magising kayo sa daya. Yung mga palabas sa TV, yung mga cartoons, yung mga comics, yung mga games, yung mga libangan sa labas, di ba? Ang daming mga resort, no? Yung mga mall. Kailangan bumili tayo ng pangangailangan natin sa mall. Pero marami pa silang bigay ng ibang extra. Kaya yung iba, marami tayong asawa gusto mag-shopping-shopping, di ba? Mamasyal-masyal. Sabihin, hindi nila na-discern. Minsan nakwento ni Pastor Villagonza eh. Pagpunta sa mall, yung mata raw ng mga nanay, lumalabas sa ulo nila, dumidikit na sa bintana. Window shopping ang tawag yan. So, yan ang enjoyment nila. O yung iba, syempre, mas malala na, no? Bar, party, worldly music. Ang lahat ng bagay na sanlibutan na ito ay isang malaking pandaraya. So, kung hindi mo alam saan ka lulugar, mahalaga yung hukom ngayon eh. Kung hindi mo alam saan ka lulugar, ano yung mahalaga sa'yo, natangay ka. Kaya nga, diretsohan tayo. Pag hindi ka matured berean, walang maraming barkadang kasharing anak mo, natangay sila. Hindi mo alam, kasama ka pa, tumutulong magpatangay sa kanila. O sige, Bardenis. Di ba nung si Daniel ay nanalangin, ipinadala ng Diyos si Gabriel para sagutin yung kanyang dalangin. Pero ang nangyari, pinarang ng Anghel. kaaway upang ma-delay. So dahil hindi yata kaya ni Gabriel, ipinadala si Miguel para matulungan sa paglaban. So para makalusot si Gabriel sa spiritual war. Ang tanong ko diyan, may pictures yan sana makita. Ano ang tipo niyan sa kalagayan natin ngayon? Bakit nade-delay minsan yung tugon ng Diyos sa dalangin ng bawat isa? Anong dahilan? Hindi na ako na ma-type si Daniel kasi
sa atin ang delay sa atin, tayo may kasalanan eh. Kay Daniel tingin ko wala siyang kasalanan. So hindi ko matatype si Daniel. May delay din sa atin, pero tayong nagdi-delay eh. Tayo may kasalanan eh. Siguro ang pwede kong i-type doon yung demonyo. Yung demonyo na nangharang kay Gabriel, minsan tayo yung nagiging demonyo. Tayo yung nanghaharang doon sa mensahe. Dinidelay natin. Saka na yan. Hindi pwede pilitin ng puso ko. Mga ganyan. Ako magulang, ako masusunod. Tayo, pag nadaya tayo, tayo mismo nakakaharang sa mensahe. So, ito, wag ka masasaktan, Bar Dennis. Kunwari, bago kita na-recon, ayan, yung mga pictures dati na sana may ilabas nyo. Ito siguro pwedeng i-type. Hindi si Daniel mismo, kundi yung demonyong nangharang. Yung demonyong nangharang, niya yung laman natin. Yung maling decision natin, yung maling hukom natin. Bago kita ni-recon, sa isip mo, wala ka talagang plano sa anak mo. Pero nung ni-recon kita, kalaban mo pa yung sarili mo eh. Parang may kapang desisyon eh. Parang gusto mo sagutin ng pabalang itong payo. Pero pinigilan mo yung sarili mo na nagumpay ka dyan. Ayan, Sir halata na, Francis, may maharang, di ba? sandali lang, wait lang. Tatapusin ko lang para makita ng ibang kapatiran. Sige. So, hindi mo, pinahibayaan mo lang na matapos ako at sinubukan mo lang sundin, nakita mo bunga, lumakas ka ngayon. Parang nabubuksan na mata mo. So, pero binabalikan ko yan para ipakita sa iyo, yung demonyo nasa atin. Tayong ginagamit ng demonyo ngayon, mga harang. Although hindi ko na sinasabing hindi rin ginagamit ng demonyo yung ibang katao, kahit kapatiran pa. No? Para lang hindi matupad yung plano niya. So, sa laman mo, meron ding humaharang. At maganda nga na nagumpay ka at sana tuloy-tuloy na yan. Ganito, yan yung type ng gusto mong tanungin na sinabi kong hindi pwedeng si Daniel type kasi si Daniel tama yung ginawa niya, namamagitan siya eh. So, although si Daniel yung naghihirap sa delay. Siya yung naghihirap kasi napatagal ng 3 linggo yung fasting niya eh. So, so pwede kong i-type na nanghaharang ay yung demonyong nangharang kay Gabriel. Pwedeng kasama na tayo sa pwedeng i-type niyan na pwede ring labas sa church natin na tao at may literal na anghel din talaga sa spirit realm. Kasama na rin ang gobyerno. Kasama na rin hindi lahat sa gobyerno masama. Pero yung pagiging kapos niya, yan ang isang malaking pandaraya. Parang sumakay muna yung kaaway, gumawa muna siya ng mabuti, pero pagdating na dun sa mas mahalaga, putol na. O yan ang decoy. Hindi naman masayang ginagawa nila. Mabuti naman Merong mabuti, pero hindi mo alam, yung mabuti niyan, pang-capture lang yan. So hindi ko sasabi gumawa tayo ng masama. Ibig sabihin, sundan natin yung mabuti. Pero discernment ang labanan na ngayon. Anong discernment? Saan sila titigil? Kailangan umabante tayo pag tumigil sila. So, hindi tayo tutol sa hanap buhay, hindi tayo tutol sa pag-aaral. Pero hindi tayo dapat, yan lang ang pinakamahalaga. May mas mahalaga pa doon, dinadaya lang tayo na yan lang ang mahalaga. Kasi yan ang pinapakita, yan lang ang mahalaga eh. So, sana magising tayo dyan, ano? Okay. O sige, may follow-up ka ba, Bar Dennis? Mas mabuti ng masaktan doon sa mga sinabi mo dahil totoo naman at tanggapin at magsimula uli. Pangalawa, hindi wala naman akong plano sa kanya. Ang problema lang talaga, na-busy lang ako sa trabaho. Yan ang ebidensya. Lahat tayo dinadaya ng kaaway na binibisi dito, ito mahalaga. So, kailangan tayo magpaalalahanan sa isa't isa. Kailangan tayo manggising sa isa't isa. Kailangan tayo mag-recon sa isa't isa. Okay? Nabuksan ko na yung Micah chapter 5. Brother Magellan, ang version? Nasa Micah chapter 5 natin. Verse 5 yun, verse 5. Okay, babasahin ko lang This man shall be the peace when the Assyrian shall come into our land, when he shall tread in our palaces. Then shall we raise against him 7 shepherds and 8 principal men. Okay, ang tanong mo, sino yung man at sino yung lambs? Ganyan?
Hello? Bar Magellan. O paliwanag lang sa verse yung gusto may tanong. Hello? Teka, baka puto lang signal. Pero sasagutin ko na rin. Yan daw, Bra Francis, ba yung 144,000? Okay, naalala ko na. Okay, pwede yan sa future. Walang mali dyan. Pero kukunin ko muna yung immediate context. Pag sa yung immediate context, yung noon muna. Ito'y pangako sa Israel na may tutubos sa kanila. Malawak to, general. From church ages, ito, hindi agree si Jason. From spiritual hanggang sa literal na gobyerno sa lupa. Sa verse 2, yung Redeemer, no, come from Bethlehem. Di si Kristo na to. Pagtapunta ng verse 3, therefore will he give it them up the time that she which travail brought forth remnant. Ito yung restoration ng Israel. Ito yung hawig to sa Revelation chapter 12. Yung nanganak siya. Siyempre, doon sa Revelation 12, multiple application. Hindi lang dito, pati sa Isaiah. May pinagbuntis. May hibik ng panganganak. Merong pinanganak na walang paghihirap. Walang hibik. Merong pinanganak. May ganyan paliwanag sa Isaiah. At ang bagsak niya, Revelation chapter 12. At multiple application to. Meron tong church, meron din tong Israel. Parallel yung dalawa. Okay. Verse 4. He shall stand in the feet and feed in the strength of the Lord. Okay. Si Jesus Christ to, bagay na bagay, no? Pwede ba yung believer? Pwede rin. Pero, ang context nito ay magliligtas sa Israel, eh. Okay? Out of you shall come a ruler in Israel, and ye shall feed in the strength of the Lord. Maganda to, pakita sa Godhead, no? Kasi medyo si Kristo, eh. May Panginoon pa siya. The majesty in the name of the Lord, He's God. Yung He's na to, si Kristo yan, eh. They shall abide, for now shall He be great unto the ends of the earth. By the way, itong context na to, millennium na to. So, pwede ko yung pakita na millennium sa picture na. Millennium na to, kaya mali na yung turo ng oneness o extreme oneness kahit sa end time na si Kristo siya yung mismong ama, eh. Pag akyat niya, babalik siya sa pagiging ama. Hindi. Millennium to, eh. Okay. Singit lang yan, verse 4. Verse 5 na tayo. This man shall be the peace. When the Assyrian shall come into our land, when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him 7 shepherds and 8 principal men. So, pwedeng i-apply to sa 144, pero hindi lang 144. Nagkukwento siya sa nakalipas, eh. Yung 7 shepherds, parang 7 star messengers. No? Yan din yung 7 angels before the throne of God, 7 thunders. So, yung 8 principal men, ang malapit ko lang na maisip ay yung nasa Ezekiel. Teka, Ezekiel ba yan? Yung parang 8 day. Kasi merong 8 day, merong Sabbath, 7th day, meron pang 8th day. Ano kinalaman ng 8 principal men? So, maaaring type ng fivefold yan. Okay. So, meron bang immediate context? Sa history ni Micah, syempre sa panahon ni Micah, pakicheck na lang, no? Kung si Micah ay nabuhay nung nandiyan pa yung 10 Northern Kingdom o wala na. Tingin ko nandiyan pa, eh. Ibig sabihin, yung panahon ni Micah, pakicheck nga yung eternity to eternity. Pwede nyo i-share screen dito. Yung prophet Micah, siya ba ay nabihag na yung 10 Northern Kingdom o hindi pa? Kung hindi pa, binabanggit niya Assyrian dito, ay palusob pa lang. No? Warning to, warning. Kasi mabibihag nga sila, eh. Tigas ulo nila, eh. So, nung binanggit ng Assyria dito, kasi posible rin sa akin, kahit binanggit, tapos na. Pero,
Check nyo lang, kailan si Micah nabuhay. Ha? And they shall waste the land of Assyria. Ito na. Parang si Nebuchadnezzar ang naging type nito. Kasi winasak na ni Nebuchadnezzar yung Assyria eh. Bago nag-start yung four world empires. The land of Nimrod in the entrances thereof. By the way, ano ba yung land of Nimrod? Ang land of Nimrod, Iraq yan. Nasa loob ng Iraq yung Assyria, nasa loob ng Iraq yung Babylonia, nasa loob ng Iraq yung marami pa iba. City states yan. Naglalaban-laban yung mga city states. There was a time, mahina ang Babylonia, malakas ang Assyria. At nabihag niya yung 10 northern tribes. Pero sasakupin din ng Assyria ang Judah. Pero may mababasa mo sa Kings na nagmilagro ang Diyos kay King Hezekiah. May angel of death na pumatay sa mga sundalo ng Assyrian. Kaya hindi nakuha ng king ng Assyria yung Jerusalem. Kaya naging independent ng Jerusalem hanggang sa panahon ng Babylonia. Babylonia na yung sumak. Panahon ni King Hezekiah, sasakupin na ng Assyria yung, nasakop na niya yung northern eh. So yung southern, sasakupin na rin niya, nagmilagro ang Diyos. So, ngayon balik tayo sa verse 6. They shall waste the land of Assyria. Sa kwento dito, parang si Jesus Christ yung gagawa niyan. Pero futuristic yan. Tribulation yan. Sana pakita yung tribulation dito. Eternity to eternity. Yung second coming of Christ. Pero bago yan. Si Cyrus tinype kay Kristo. Pwede ba si Nebuchadnezzar i-type kay Kristo? Pwede rin. Kasi si Cyrus type ng taga pagpalaya. No? Tinawagan ng Hudyo na anointed si Cyrus eh. Siya. Ngayon, si Nebuchadnezzar, nung time na siya ay napalo ng Diyos, nagbaliw, etc., kinilala ang Diyos. Yan ang type ng isang tunay din na Kristiyano. Sabi ko nga, by the way, ito hindi ko pa nabanggit. Meron bang gobyerno na naging Kristiyano? Meron din, pero hindi 100%. Kung nagagamit sila ng Diyos. Yung US nagamit ng Diyos, kaya lambe. Di ba? Yung Europe nagamit ng Diyos. Yung mga paganong hari nagamit ng Diyos. Naging Arian Christian sila. Yung Arian Christian malapit na sa Godhead natin. Unitarian. Naging Arian Christians yung mga paganong laban sa Katoliko pa nun. So, si Nebuchadnezzar ang nagwasak sa Assyria. Verse 6. They shall waste the land of Assyria with a sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof. Thus shall he deliver us from the Assyrian. So meron daw magpapalaya sa atin mula sa Assyria. Actually, nabihag na yung 10 northern tribes. So itong prophecy ni Micah para na lang sa Judah to. Tinignan nyo na ba? Kahit kayo tumingin para masanay kayo. Tingnan nyo naman eternity to eternity. Tingnan nyo yung bago crucifixion, bago 70 weeks of Daniel. Anong panahon na buhay si Micah? Okay? So, ang masasabi ko lang 7 shepherds bagay sa 7 church ages na. Pero maring may literal type yan noon. So, kunin na lang, magbasa lang tayo ng Ayan, yan, paki-zoom na lang yan, Sister Berna. Tumingin na rin kayo. Lahat kayo tumingin, hindi lang sa share screen ha. Sana meron kayong sariling kopya niyan sa cellphone nyo. So, tumingin kayo doon sa kailan si Micah. Nandyan, maliit kasi dito eh. Kayo na lang tumingin. Pwede nyo pindutin yung share screen. Pwede i-zoom niyo yun, Bernard. Pero tumingin kayo sa sariling cellphone. Magkaroon kayo sariling kopya. Verse 7, the remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a Jew. Ibig sabihin may survivor. Sino kaya remnant? Judah pwede. Bukod sa Judah, may remnant din na mapag-uusapan sa Revelation 12. So, binigyan ko lang ng bird's eye view, hindi ko na yan madedetalye. Nasa loob pa siya ng divided kingdom si Micah. Tama. Ibig sabihin, tama yung sabi ko kanina. Okay. Tayo? Tanong pa tayo.
Itong deep state, tanong din tayo. Ako po. Oh, Iba tayong ibang doktrina. Yeye Mima, tanong na. Yeye Mima. Ako dapat nag-exam ako sa inyo kaso wala tayong oras dyan. Kulang lagi oras natin. Brother So, Francis, sa dapat na-exam Bible, ako sa inyo. Sige. Brother Francis, sa Bible po, kailan po nag-start yung Hollywood? Hollywood. Hindi naman Bible yung Hollywood eh. Yung Hollywood yan yung gumagawa ng pelikula. Siyempre, itong ano lang, itong sa US yan. Siguro mga 18th century, 19th century. Pero yung meaning ng Hollywood, si Omar nagpakita sa akin, parang Harry Potter. Yung one dyan, Francis, one dyan ni Juan, nung Cinderella. Mga Cinderella, yung mga Tinkerbell, yung mga Mamagiking ka niya kay Merlin. Magic Wand. No? Kasama rin kay Merlin. Yung The Sorcerer. Magic Wand ang gusto ko tukoy. Ang Hollywood, yung wood, kahoy. Yung holly, may kinalaman yan sa pagano, spiritual. Parang holy. No? Mamagiking ka, Brother Francis. Mamagiking ka pag tinamaan ka niyan eh. Deck the halls with balls of holly. La 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 la. Yung saltang holly, unawain nyo. Yung holly na yan yung libang. Yan yung masaya, yung jolly Santa Claus. Yan. Yung holly na yan yung libang may spirito ng daya yan. So kunwari, ano yung gusto mo sa buhay? Ay gusto ko si K-pop, ang gwapo niya, ganyan. Ay gusto ko si ganyan. So, lahat yan holly. Lahat yan ay may wini-wish ka, pero yung wini-wish mo hindi sa Diyos eh. Kung ano lang gusto ng puso mo, ano yung gusto ng laman mo, bibigay ng diablo. Meron tayong lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. Yung gusto natin sa sanlibutan na to, holly. Ano yung wood? Magic wand. So, kinumpas niya at yung gusto mo, your wish is my command. O the desires of your heart. Anong klaseng desire? Hindi sa Diyos yan eh. Pambulag sa Diyos yan. Satan's Eden yan eh. So yung tinatanong mong Hollywood, kung i-connecta mo sa Bible, hindi yung salitang Hollywood. Kasi English word na yan, di ba? Kundi yung gusto mo sa sanlibutan na to. Ano mas mahalaga? Word of God o yung sanlibutan na to? Kahit pa masipag ka magtrabaho pagtas mo magtrabaho, ano gagawin mo? Mamamasyal ka na, magtuturista ka na. Magising kayo, yan ang panggising nyo, kahit sa mga kapatid nyo, mag-anak nyo. Yan ang imensahe nyo. Yan napakababaw niyan, kahit ibang denomination, gising na dyan Kaya hindi na psychological idolatry problema nila, spiritual idolatry na Yung Hollywood nila, hindi na yung sanlibutan. Ang Hollywood nila, yung Nicolaita na. Tayo, nandito pa sa yung inaagaw pa yung puso natin na sanlibutan. Gisingin natin kapatiran natin. Brother Dennis, gisingin mo yung anak mo. Kwento mo sa anak mo yan. Brother Jose, Sister Betcha, kwento nyo yung daya ng sanlibutan. Ito dagdag daya Porque lang may taong nagkamali, lalo tayong hindi magbebere yan. I-type nyo sa literal. Dahil lang may sama loob ka, sasadyain mong hindi magpagamot, hindi kumain, mga ganyan. Ganito rin dito. Sasadyain natin hindi magbere yan, sasadyain natin hindi implement na hukom sa anak natin. Dahil dinadahilan natin sa Diyos. Yung yung lingkod mo may kalpalpak. Hindi, pagsubok yan. Ang tinitingnan ba natin, tao o ang Diyos? Sinadyaan ng Diyos yan. O kasama rin sa yan. Pero level na yan malapit na ba yan sa spiritual idolatry? Gusto ba psychological idolatry pa rin yan. Kung may nakita tayong mali ng iba, dadamay natin yung spiritual natin dahil dun. So, sa spiritual level, may demonology sinasabi si Barbara nandiyan, sa religious level, dito sa mundo, mas malala. Hindi na to religious Francis,
ano na natin to, yung libangan na eh. O sige, Marjorie, hindi mo halata eh. Decoy talaga. Oh, hindi. At saka meron naman tayong turo na kung may reklamo ka, pag-usapan eh. Hindi Ayun yung nga. lagi Ito mong, yung hindi daya. pa ulit-ulit pa. Sasadyain mong hindi Halimbawa sundin sa yung akin, Brad pinapagawa Francis. ng Diyos Halimbawa ako, dahil may Brad pumalpak. Francis. May Ako taong mismo pumalpak. Ako mismo. Meron akong halimbawa taong medyo na-rebuke. Dahil lang meron akong talagang kaya ko siya ni-rebuke. Talagang napagalitan ko dahil mali ang ginagawa niya. Okay. Maaring ay kinuwento yan, hindi buo. Pero hindi ako tinanong. Kaya pa ulit-ulit. O, di ba? So, ang Saka kung ako pinag-usapan man natin magkamali ngayon, at daya. naipakita sa akin, kaya kong humingi ng tawad. Oo. So, ito yung daya. Pag hindi pa tayo perfect, marami tayong pagkakamali. Ang daya, gagamitin ng kaaway. Ay, wag ka na magseryoso dyan. Di ba? Wag mo na sundin yung hukom kasi ganyan. Daya yun. Fatalism ang tawag ko niya. Katulad ni Judas yun eh. Di ba? Pero sinusubukan si Judas. Sinusubukan tayo. O, ang paksa natin ay deep state, di ba? Nakaabang lang yung libangan ng sanlibutan. Dito ka muna. Huwag ka muna dyan. Meron kang anak na ayaw pag-usapan ng Bible. Gusto niya, mamasyal na lang. Di ba? Oh. Pero, sana may nananakot sa kanya. O, pag namatay ka, saan ka pupunta? Alam mo ba yung buhay natin dito sa lupa? Kahit gusto nyo pa mag-enjoy, bata ka pa, enjoy ka muna, ganyan. Ay, may eternity naghihintay. Ito ay testing ground lang kung karapat dapat ka sa eternity o hindi. Dapat nananakot tayo sa isa't isa eh. Kasi may malaking pambubulag tong mundong ito. Pag sinabing deep state, syempre yung nasa kaliwa ng outline ko, so pakiclick na lang yung picture, yung outline, no? Ay may nakakita na daya. May nakakita ng conspiracy sa gobyerno. Pero sila mismo, hindi nila alam yung way out. Syempre, yung way out ng iba, bibigyan ng aliens ng immortality. Yung iba, wala. Ang panlupa lang. Si Rizal, si Bonifacio. Influensyado ng mason yan. Alam niyo ba? Ano ba yung adikain nila? Si Eliseo abot niya eh. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay malansa pa sa ay Mahigit, masaklap pa sa higit sa hayop at malansang isda. Ibig sabihin, ang focus nila makalupa. Makalupa. So, yung national territory, West Philippine Sea, lahat yan. Lahat yan, kunwari, yung puso natin napupunta doon, ano? Lahat yan, may daya kung marunong kayo tumingin. Whether planado ng gobyerno dahil moro-moro sila o hindi. Kasi may nagsasabi, planado lang yan, moro-moro lang yan. Kunwari, US and Russia, nagmoro-moro lang yan nag-aaway pero dati na conquer ang space. May joint venture sila na may iba ng outreach sa iba-ibang planeta. O yan yung alien government collusion yung Gary McKinnon yung meron na silang Stargate, tumagos na sila sa ibang hindi lang sinasabi sa komunidad natin. O yan siya yan ang habol ni Stephen Greer. Sana maibigay na sa tao yung free energy. Hindi na nagdudusa yung tao, piniperahan pa yung tao sa langis, gasolina, ganyan. So, ang habol nila pang lupa lang. Yung iba, yung pinakamalapit dun, pwede tayo bigyan ng immortalidad ng alien kasi malalim na yung na-discovering technology, hindi lang sinasabi sa tao. Pero may deep state, ibig sabihin deep state, may shadow government na ayaw ipaalam sa tao yung mga na-discovering teknolohiya para pakinabangan nila, perahan lang yung tao. Para tayong alipin. Yan yung habol lang nila. Makalupa rin lang. Okay. So, ano ba yung pinapangako ni Kristo? Ano ba yung nire-reveal ng Bible? Whether alam ng gobyerno o hindi,
May demonyo nagko-control sa mundong ito. So let's say may Kristiyanong presidente. Wala kang magagawa. Kahit pang Papa sa Roma ka pa eh. Wala kang magagawa. Siguro may Papa sa Roma gusto mag-reform. Pinatay. Oh. May presidente gusto mag-reform. Pinatay. Yan yung kwento ng alien. Si JFK gusto niya ibulgar yung alien conspiracy. Pinatay daw. Si Eisenhower, sana may mag-play ng video dito, no? Nahanap na ni Ed yung video. Ako, pwede yan mag-play, ah. Ay, nasa ibang, account. So, si Dwight D. Eisenhower may video. Sabi niya, mag-ingat tayo dahil merong mga bagay na hindi kontrolado ng presidente. Area 51, gusto niya ipa-report. Ayaw i-report. Nagbanta siya na susugurin ng army. O, pinagbigyan na lang na interview na lang. O. Kaya ang tawag ni Eisenhower dyan, military-industrial complex. Ibig sabihin, may nakatagong conspiracy yung deep state shadow government. Kahit presidente ng US hindi yan hindi yan makontrol. Hindi niya makontrol. Majestic 12 Sa alien side yan May Under reptilian CIA. government sa Sino nagsalta? Hello. So may reptilian government daw na kontrolado na yung government natin. Yung Kings of England daw, may napapanood sa YouTube. Ganyan. Minsan, nagpapalit anyo sila. Mga reptilian na para sila. Ganyan. Sino yung nagsalita? Baka may magtatanong. Hello? Marjorie ba? Matuloy mo lang yung tanong. Hello? Yan, Francis, yan ba yung kwan? Yung presidente kahit CIA, yung CIA mismo hindi makontrol niya ng ng presidente. Galit na galit si JFK, gusto niya i-abolish ang CIA. Kaya pinatay na lang siya. Di ba? Maraming kasi may nabasa ko, Brother Francis, parang yan yung arm, Brother Francis, yan yung arm ng connivance ng Jew at saka ng Vatican, ang CIA. Tama ba yan? Si Avro Manhattan pala dapat. Yun, doon ko nabasa yan, yung binigay mong libro sa akin, yung libro mo dati na Avro Manhattan, yung makapal na pula. Pula ata yun. Ikaw ba yung may hawak niyan ngayon? Sana. Wala sa akin. Baka na kay Brother Lito. So, sayang ang bili niyan. Si Bar Felix ang gumastos. Ako meron din. Ako yata binili. So, bago makakain ng ipis, ma-secure nyo na. Si Avro Manhattan pala, i-search nyo sa Google, i-share screen nyo. Yan, maraming in-expose. Ganyan din, deep state din. Malakay Martin. Tungkol naman sa Katoliko, yung Malakay Martin, yung the keys of this blood, ganyan. Ano na yung kay Avro Manhattan? Yung Katoliko rin yan, tsaka mga US, CIA, tapos meron pa yung Russia. Jesuits, yan. Yung Jesuit conspiracy. Okay. Mga shadow government yan, parang kontrolado nila. May konektado sa Mason, ganyan-ganyan. Sa outline, nasa kaliwa yan. Yung kanan, yan yung talagang may spiritual. Ngayon, dati bilib na bilib ako, stepping stone ko si Alberto Rivera. Search nyo yan Sino si Alberto Rivera? Siya ay yung Jesuit priest na binulgar yung mga conspiracies ng Katoliko na yung mga bansa ay ina-under nila. So kung anong ginagawa ng CIA, kwento ng iba ginawa yung CIA, meron ding mga Katolikong pare, sabi, ginagawa ng Katoliko yun. Tama-tama, image of the beast lang naman yan Sabihin, lamb beast, create another image to the beast, to the first beast. Tanong, Barbansis. Kopya lang sila. Over pa doon. Ang tanong ko lang doon sa yung sinasabi mo na sinasadya ng Diyos. So, ang tanong ko diyan, anong yung pagkakamali ba ng tao sinasadya din ng Diyos? O halimbawa, yung pagkakasala o yung pagtigas ng puso ng tao. I think may ambag din ang tao, halimbawa sa pagkakamali, may ambag din ang tao na sinasadya niyang magkamali.
Okay, Paano sige, ba? Kasi sasagutin na kita. lagi ko narinig Okay kasi lang. yung sinasadya ng Diyos. Yung sinabi ko kay Paraon, sinasadya ng Diyos, hindi niya agad kubkubin. Parang nakikita na Paraon, parang pantay lang siya sa Diyos. Parang si Lucifer, nung naging Satan siya, hindi siya pinigilan ng Diyos para mandaya eh. Kaya masasala ng Diyos sino yung talagang babalik sa kanya o hindi. Siyempre, nadaya si Satan. Si Lucifer naging Satan, may nadaya siya. Mukha pa siyang Lucifer nun. Pero may bumalik sa Diyos. Okay? Merong hindi nadaya, pero karamihan nadadaya niya kasi siya yung pinaka-theophany ng Diyos eh. So, pero may bumalik sa Diyos, may nag-restoration. Parang tulad sa atin. No? Dati tayong bulag pero nagsisi tayo. So, yung kay Paraon, halimbawa kay Lucifer, sinadya niyang hindi agad pigilan. Si Adan at Eva, sinadya niyang hindi agad pigilan. Si Paraon, sinadya niya agad hindi mapatay o yung hindi agad magapi. Parang tinatapatan lang, sinadya pa ng Diyos na matapatan ni Paraon yung ahas. Tungkod na ahas, no? Tungkod naging ahas. Ano pa? Sinasadya pa na magpaliwanag, magbula-bulahin pa siya ng mga sacerdote niya. Ay hindi, ano lang yan, ganyan, ganyan, ganyan. No? So wag kang kunwari, may mga insekto. Follow up, Brother Francis, follow up. Ngayon sa atin, sandali, bago ka magsalita, may sasabihin ng mahalaga dito eh. Kailangan ma-apply natin sa atin. Kasi hindi lang tayong type ni Moses o ng Israelita, type din tayo ng Paraon. Minsan matigas ang puso natin. Minsan, hindi pa tayo pinapalo agad ng Diyos. Kaya yung bulag, gusto makita ng Diyos, tayo magkusang maging bereya na tignan yung ebidensya. Kasi yung mga masyadong carnal na tao, kailan paluin pa bago magising. No? So, pakitaan mo na naka-bathing suit ang anak mo, saka ka magising. Ay, masama nga yung ordinaryong school. Dapat di ko na pinasok sa ordinaryong school. So, yung gusto ng Diyos, hindi ka pa umabot sa level na yan, manumbalik ka. Kunwari, bago itapon sa impyerno, may nanumbalik talaga. Yan yung naging bereyan. Yan yung nagsisi. Itatype ko sa atin. Minsan, pinagpapala tayo ng material, hindi pa inaalis ng Diyos yung pagpapala na yan. Hindi pa tayo pinapalo ng Diyos. Gusto ng Diyos, sa sarili natin, umiyak tayo. Hindi na hintayin na dumating yung palo. Yan. Sige, tuloy mo yung second question mo. Sige. Ay, di okay na ano ko na nakuha ko na. May pasahero na rin ako. Okay. Mima Yeye, tanong na. Mima Yeye. Pwede kayo tanong sa ibang doktrina na. Although, pwede pa rin kayo tayo sa outline. At gusto ko rin kayo exam kung may oras. Sige. Sana magsikap yung iba, Tanay, Jezreel. Sino pa? Yung tanong na ni Kuya Yeta, tanong ko. Sige. Anong klaseng prayer, Kuya Yeta tanong, anong klaseng prayer yung ginamit nila noon para sa prayer ng healing? Kasi di ba sa time natin ngayon, sinasabi natin is, in the name of your son Jesus. Pero nung time na dati, hindi nila kinikilala si Jesus Christ sa Son. So, anong prayer gamit? Pwede nila tawaging Jehovah, pero siya bigkas hindi Jehovah yun. Pwedeng Lord, Adonai. Okay? So, ang prayer, hindi kailangan parang spiritista. Ang spiritista may ganyan ang Hudyo. Yung Hudyo malapit-lapit sa mga banal bigkas. Parang merong sekta ng Hudyo na talagang orasyon na yung nangyari. Naging ancestor na rin ngayon ng mga sorcerer. Pero, ang tamang invocation by revelation.
Ano by revelation? Kilala mo yung Diyos, kahit Panginoon ang banggit mo, no? Hindi letra for letra ang physical na nabanggit. Whether ngayon, sa panahon natin, parang may ganyan tayo sa Christian churches, physical banggit. Yung physical banggit, katulad din na sabi ko, mag-praise the Lord kayo. Mag-unmute kayo. May blessing yan. May power din yan. Pero, hihigit ka dyan. Paano kunwari hindi mo na nabanggit? Okay rin lang. Kunwari, nag-pray ka, hindi mo binabanggit. Nag-pray ka sa jeep. Pinakausap mo yung Diyos. Pinapakinggan ng Diyos yan. Pero, may dagdag supernatural pag binabanggit mo. Nakuha niya? So, naririnig din ng Diyos kahit na hindi mo binanggit. O ganun na rin yung invocation ng pangalan. Punta tayo sa Old Testament. May ini-invoke ba sila? Pwedeng meron, pwedeng wala. Ang tinutukoy yung invoke, binanggit by voice, verbal na binanggit. Yan. So, kahit na nag-verbal pray sila, pero hindi nila binanggit yung Yod He Vav He Yahuwah, no? Okay lang sa Diyos yan. Tawag nila Adonai. Naintindihan na ng Diyos yan. So, sa Old Testament, merong ang tradisyon ng Hudyo na hindi nila babanggitin except once a year. Doon sa Book of Jubilees ba yan? Nakatakas si Lilith dahil binanggit niya yung yung literal name kasi may power pagbanggit ng parang witchcraft na yan yung name of God, no? So ganun din sa Nimrod with iba-ibang witchcraft na. So, Nimrod yan. Revival ng witchcraft yan. Pero yung witchcraft nila, lengwahe rin ng langit yan. So, hindi lang pangalan ng Diyos. Lengwahe mismo ng langit, may power. May power. Hindi, sabi nga sa Bible, hindi pa panahon para yung pangalan ng banggit sa kanyang pangalan ay yung bigkas ang pinag-usapan ko. Kasi ang pangalan pwedeng by revelation, hindi bigkas. No? Yung identification. Yung identification by revelation yan. Pero yung bigkas, supernatural power yan. Binibigay lang yan pag glorified body ka na. Pag di ka glorified body, masamang may kapangyarihan ka yan. Aabusuin mo talaga yan. So, yung gumagamit yan, yung mga sorcery, witchcraft. At nakorap na rin. Bukod sa lengwahe ng anghel, ng lahat, kahit yung mga demonyo, nag-iba, pwede sila mag-iba na rin ng bigkas, iba na rin ng lengwahe, may power din. Okay? Kahit nga English language natin, may power, Tagalog may power. Okay? Pero, hindi tayo naghahabol ng ganyang earthly power. Hanggang ano lang tayo, sambit, no? O gusto mo, yung mas madinig ka, lumuhod ka pa. Hindi lang to banggit Lumuhod ka pa, mag-fasting ka pa. Umiyak ka pa. O yan, mga dagdag sa may pinipilit kang hingin sa Diyos. Sana kung whether tama o mali. Minsan mali ang hiningi mo Yan. Yan yung mga sakripisyo para matupad. O. Ngayon, kung lihis ang mo, wala ka pinag-iba sa witch. Yan. Okay. Salamat sa tanong. Balik tayo sa deep state, pakita yung outline. Ako naman question ko kay Kuya Yek kasi yun yung kanina. Yung question ko, alam na natin yung about sa Illuminati ng sanlibutan. In spiritual aspect, paano masasabi na naapektuhan, nahahawa, or nasasali na tayo mismo sa Illuminati? Okay, yung original ng tanong mo, nasagot ko na yan. Which is, apektado yung buong mundo kung mayroong secret agenda ang mga gobyerno. No? Kung tanungin ako, totoo bang may secret cabal ng mga secret leaders ng mundo na hindi elected to nakatago to sa mga tao? Posible yan, napakadaling posible yan kasi mayaman lang meron na may power na sila Iba pa yung kung may anointing sila ng demonyo, may Stargate na kaisa nila yung mga aliens, mga ganyan. O may iba dyan, devil worshippers na. Yung iba dyan, pagano na, no? Pwede ipakita yung yung CERN pala, may nagsasamba sa Hindu goddess, no?
Iba naman isasagot ko sa'yo. Maganda yung meaning ng salitang mason. Maganda rin ang meaning ng salitang Katoliko. Maganda rin ang meaning ng salitang Illuminati. Ano ang ibig sabihin ng Illuminati? Meron nakakaalam? Wala. Dominate. Original meaning. Mga nag-aral, dali. Ano yung, sumagot ka na para illuminate. Tama. O, Tagalogin nyo. Nagliliwanag. Tama. Parang ganon. Bukod sa nagliliwanag, wala na? O pwedeng salamin. Hindi, malayo yung salamin. Yung Parang nagliliwanag, nag-illuminate, tama. Nag-stream na sa kanila yung enlightenment saka yung knowledge. Ayun, Yan, mga tamang sagot yan. At maganda na yung kidalagat. Nagpapaliwanag ka, nililiwanag mo. Yung mga words na yan magaganda. Parang Jezebel. Alam niyo ba yung meaning ng Jezebel? Alam niyo yung meaning? Check nyo. Ang meaning ng salitang Jezebel. Parang usurper ba? Hindi. Yan ang connotation. Connotation na lang yung usurper. Parang Judas ka. Pero ang connotation mo, betrayer. Pero ang meaning ng Judas ay Hudyo. Juda. May S lang yung Greek eh. Yung Jezebel, ang tunay na meaning niya, chaste. Pure. Virgin. Yan ang meaning ng salitang Jezebel. Gulat kayo, no? Kasi naging connotation natin, masama ang Jezebel kasi usurper. Pero yung original meaning ng salita, pure. Yung Katoliko naging masama na kasi na-identify sa Roman Catholic. Yung Illuminati naging masama na kasi parang fraternity yan ng mga shadow government, ng deep state. Yan. Yung Masonry, merong sabi ni Pablo, I am the builder of the gospel of Christ, no? Technically, ang tunay na Kristiyano, yan ang biblical na mason o makadiyos na mason. Pero hindi nila alam yung makadiyos o hindi. Ang alam nila makadiyos, yung maggawa ka lang ng kabutihan sa mundo. Ang daya dyan kasi hanggang doon ka lang 666. Tigil ka lang, hindi ka umabot sa number 7. 666 lang, hindi ka umabot sa 777. Sir Francis, So, may ritual na mason. Yung nga, ang sabi ko, yung mga terminology, hindi masama. Kaso yung gumagamit ng terminology, kapos at nakakadaya. So, hindi na tayo Illuminati, hindi lang tayo mason, ha? So, yung gumamit ng term niya, siyempre, pwede natin gamitin ng term niya kasi it identifies the organization na. Idadamay ko na rin ngayon. From Katoliko, punta tayo sa Protestante. Ang salitang Protestante, hindi masama kasi pro-testimony yan. Although naging reklamo ang ibig sabihin ng tao later. Pero ano man yan, reklamo mo sa maling aral, walang masama. Pero pag gumamit tayo ng term Protestante, ina-identify natin yung mga denomination ngayon na dynasty na sarado. Nicolaita. Yung salitang Pentecostal, hindi masama yan. Pero merong grupo tinatawag na Pentecostal. So ginagamit din natin yung term na yan to identify the group. Yung end time, ganun din. Merong i-identify na group o yung kapos na aral, pero i-identify din yung tunay na mensahe. Okay? Siguro wala nang gumagamit ng term message of the hour or present truth na negative. Pero yung Berean, ginawa nilang negative. Brother Francis, yung Lucifer, maganda. Yung Berean, tinawag nila na gumagawa ako ng denomination. Yan. Brother Francis, yung Lucifer, diba? Pinagbintangan na ako dati yan. Ano yung tanong mo, Sile? Ano yung tanong mo? Hindi, yung Lucifer, diba? Magandang meaning din yun. Tama. Salamat sa halimbawa mo. Yung pangalang Lucifer, technically, description din ni Jesus Christ yan the bright and morning star. Description ng lahat ng mananagumpayan na Kristiyano. We shall give him the morning star. Sino yung bibigyan ng morning star? Status ng morning star?
Yung mananagumpay, to him that overcometh. Interpretation ni Roldan is, demonyo yan, kaya ibibigay yun, so maapakan mo yung demonyo. Hindi, yung morning star, originally, hindi pa hulog si Lucifer. Description kay Kristo, description sa lahat ng anghel yan. Lahat ng anghel. Ngayon, pag narinig ng tao sa sanlibutan, saltang Lucifer, isip agad nila masama. Ganon din yung pangalang Judas. Okay? Naging connotation. Hawig na rin siguro yung Kristo ay Diyos. Parang pangalan yung saltang Kristo. Hindi na title yan. Connotation ang tawag dyan. Balik tayo dito. So, yung Illuminati na tinatanong kanina ni Mima Yeye, sinagot, yung unang original niyang tanong is, paano tayo na-apekton? Sinagot ko na yan. Natatangay tayo pag hindi tayo nakafocus sa pagkaberehan, sa ano. Kasi may pandaraya tong sanlibutan na to. Kailangan ma-identify natin sa pamilya natin, sa kapatiran natin. Pagkatapos ng kapatiran, mga ibang Kristiyano na. Hindi nga tayo nag-aalok ng seminar. Yung Christmas seminar, isa yan. Dapat, ang Hanukkah, pang gisingin natin yung tao, Hanukkah yan. Pag hindi sila nagising, hindi natin ginising. Hindi tayo nag-Hanukkah. Nag-Antiochus tayo. Antiochus Epiphanes tayo. Tayo yung anghel na nangharang kay Gabriel. So, kaisa natin yung deep state, shadow government. Pag siya shadow government, hindi mo yan nakikita. Parang black pope. Nakatago lang yan. So, sa Bible, meron ba yan? Meron. Kasi, ang deklarasyon ng Bible, hindi lang gobyerno yan, buong mundo, ay sila yung naghahari. Sila yung prince and power of the air. Yung mundong ito may pandaraya. Hindi natin napag-usapan yan . Binigyan ko na kayo ng tanda. Paano namin malaman na nadaya kami o hindi? Kung ang priority ng buhay mo ay sharing na word of God at i-train ng anak mo maging berean din, gising ka. Pero kung priority mo ay pagkain lang, pera lang, hanap buhay lang, aral lang, graduation picture lang, tignan mo, pinapakita na puro graduation picture lang. Wala mang kayo inuutos, mag-share ka, mag-live ka. Papakita ko yung graduation picture mo, dahil tuwang-tuwa ako dyan. Pero gusto ko mag-share ka rin. Balance nyo yung pag-post ninyo. Hindi puro ano lang. Natatangay kayo dyan. Okay? So, na deep state nyo, na shadow, nagtagumpay. Kahit nga, tama yung doktrina nyo, pero hindi, wala kayong doktrina kasi hindi pa kayo matured berean. Hindi nyo pa focus yan. Magandang pictures to. No? Meron bang ganon? Siyempre, yung unang part, unang kalahati, yung nasa kaliwa ng outline, yan yung pananaw ng sanlibutan. Pero dito tayo sa pananaw ng Diyos, yung Bible. Yung revelation na nakatago sa Bible. Yung spoken word revelation. Nadadaya tayo. Iba yung daya ng sanlibutan. Iba pa yung daya ng church na Nicolaita. Yung paglilingkod namin, kailan hindi kami makinig sa iba. Parang habang buhay bansot. Another form yan. Pero iisang spirito na yan. Mula sa gobyerno, hanggang sa mga tao, sa ekonomiya, sa libangan, sa witchcraft, sa relihiyon, o kahit dito sa mensahe. Pag period mo lang, huwag ka na mag-abante. Yan, nagagamit ka na ng kaaway. Paano ka nag-period? Whether doktrina, Nicolaita, or lukewarm. Hindi mo planadong mag-period. Pero na-period ka. Yan ang lukewarm. Ang sabihin, hindi mo naman talaga doktrina mag-period. Pero nalibang ka, nalansi ka, na-busy ka. Kaya kailangan natin yung 6:30 magtanong. Kasi marami sa atin busy. Tignan mo yung mga maraming kapatiran dito, hindi nagtatanong. Maring busy sa bahay yan, nagluluto or what. Kaya nyo ba mag-struggle na managumpay? Sister Jezreel, lang mabanggit ko. Wala na iba rito . Beverly, Lucy, Celso, Betcha, Shirley, Lisa. Nakikipaglaban tayo sa laman natin. Nasa isang giyera tayo. Kung hindi natin na-realize, naaagaw ang puso natin. Dagdag benta, tinda, sige. Kahit hindi naman emergency, no?
O magluto muna ako para matipid yung oras. Pero dapat nakalaon na yan, naka-arrange na yan sa ano. Gusto ko muna magbutingting ng ibang bagay. Total, hindi naman tinatanong kaya lusot ako. Di ba? Yung anak ko, hindi ko na inaano, bahala lang sila. Lahat yan, kumikilos ang kaaway mandaraya. Yun din nandaraya sa buong mundo. Yun din nandaraya sa mga gobyerno. Pangmalakihan lang sila, no? Daya sa atin, pareho lang agenda natin sa kanila. Ang agenda nila, magkaroon ng mabuting kabuhayan ng mundo, peace. Magkaroon ng sariling peace and prosperity. When they shall say peace and prosperity, Tanong din ako, Brother sudden destruction Francis. comes. So, naging ganun din tayo. Okay? Sana makita natin yan. Sister Berna? Sister Ami to. Sister Ami, oh. Kailan mangyayari itong millennial kingdom na to? At pagka naganap na yung millennial kingdom? Mag-share screen ka ng millennial kingdom. Ito, Ano tingnan hinamon nyo mo? lang yung chart. Ano kaya mangyayari sa panahon na yun? Pakita mo na eternity to eternity. Paki-share screen. Sister Berna. Hindi mo na isagad din yung dalawang dulo. Dati na maliit na lang yung diwang. Sa level 3 at 4, level 3, millennium na ngayon eh. Hindi level 3, level 4 yun. Eternal, level 4 ang millennium na ngayon. 8 day nila, 8 day. Sa level 4. Gumagamit din ng 8 day ang level 3. Pero hindi niya sasabing millennium na ngayon. Parang stepping stone na sila sa papunta sa 4. Sana may nagtatanong sana may kukompare sa inyo sa tabulation, no? Ginagamit yung tabulation para magtanong. Ayan, tignan niyo yung chart. Para yung millennium. Sana yung isa tribulation. Sister Ami, ikaw tribulation, si Berna ang millennium. Baliktad naman si Berna ang In term, Brother Francis, may term doon sa millennium yung mayroong ano dyan, yung salitang tungkol sa ano, yung bin-broadcast mo na yan, nalibutan ko tuloy. Yung mundong ito is parang puro peace na, parang ganyan yung iniisip ng mga tao. Parang nasa millennial kingdom na tayo ng Katoliko, kahit nung level 4, o kahit nung mga, pag nalalansi tayo sa libangan ng mundong ito, kahit sa level 4, dahil ko nakikita, kausap mo nga si Mark Alagos, diba? Parang, yung Bustamante, yung parang, ang enjoyment na lang tong mundong ito, no? Yung iba, halos ganoon na rin eh. So, Sister Berna, ipakita mo yung millennium. Nasa eternal age ka eh. Ipunta mo sa kaliwa. Yan, okay. Kasi yan ang tinanong mo eh. Hindi, yan ang tanong ni Sister Ami. Napaksa mo yan. So, pag-aralan mo to, Sister Ami, bari nagiging nagmamaturberean ka na ngayon. No? Sa pansarili muna. Nagtatanong ka. Tingnan mo tong chart. Lahat ng kapaliran, baka hindi pa kayo tumitingin sa chart na to, mag-download kayo nito. Manghingi kayo nito. Hindi nyo pinapansin yung nakalagay sa Manaliti na naka-frame. Masisira na yung frame, hindi nyo pa tinitingnan. Tumingin na kayo, okay? Ngayon, paano darating yung millennium? Ito, darating mo na yung tribulation, tapos second coming of Christ, Armageddon, then millennium. Ngayon, kung atras ka pa, yan ang panahon na natin. Kumaliwa ka pa, Sister Ami. Pakita, wala pa, hindi mo pala dugtong yan, nasa taas yan. Meron pinagawa ng kalugtong niya eh. So, pakita nyo na lang yung Laodicea. Ngayon yan. At may rapture bago ang tribulation. Hindi nyo mapunta kaliwa kasi si Remy lang gumawa nung pinagawa kong dugtong-dugtong siya. 2 patong para hindi masyadong mahaba. So, yan. Zoom na ni Staberna. Nandito tayo sa kanan, no? Yung 7 men. 7 angels. 7 star messengers na mensahe. Okay. So, sana kung itong deep state shadow government, pwede kayo manood ng mga alien conspiracies, reptilian conspiracies, Committee of 300. Yan ang mas magandang panoorin nyo kaysa yung mga telenovela eh.
Marami pa yata sa atin na nalilibang sa mga ganun. Panglansi lang yun, pang-ubos ng oras. Ngayon, panoorin nyo naman yung mga Christian na latag. Then, tanong kayo dito, pakinggan nyo yung audio video ko, naka EA1 kayo at 2A na wala pang kausap. So, yung panonood nyo lang ng video sa iba, sa atin, EA1 na yan saka 2A. Sa mga may asawa na, okay lang sa inyo. Sa mga wala pa, urgent yan, maghanap kayo may matanungan. Kasi, yung mga wala pa, may panganib na may kumaibigan na serpente. Marami sa atin nakaibigan na serpente. Hindi lang nagsasalita, no? Mga anak tinutukoy ko, yung wala pa asawa. Yung iba na pangasawa na eh. So, kailangan humabol kayo na makinig kayo. Yung tinatanong ni Star Ami, siyempre, pag documentary mo na panoorin nyo, wala mo, saka na yung pelikula. Pag ako may binabanggit na pelikula, I presume dahil sa lukewarmness siya, baka na yung nanood na sa inyo ng pelikula. Pag documentary, hindi yung, meron kasing maraming ginagawa na, may AI na ngayon. Marami nang pinapalabas na ganyan. Kahit nga sa games eh. Pero, pag documentary, nagkiklaim sila na totoo yan. So, yan, ma-appreciate nyo, ano ba yung nilagay ko rito sa outline? Pero may katotohanan ba yan? Magkukumpara kayo. Magiging mapagsuri kayo. Kailangan maging matanong kayo. So, concern kayo, gusto nyo magising sa Matrix. Alam nyo yung Matrix, di ba? Ano yung gusto mong kainin? Blue pill o red pill? Gusto mo magising sa Matrix o gusto mo magpabulag-bulag na lang? Yan. Sana i-share screen mo, Star Ami, yung red pill, blue pill ng Matrix pelikula. O ganun din sa atin ngayon. Gusto nyo ba magising? Gusto nyo ignore? Yung Montauk Project, kung nakapili ka sa screen na yan, yan ay Stargate. Yan ay sa isip lang ng tao, pwede mo kontrolin ng tadhana eh. Pwede mo kontrolin ng another. Hindi ka pumasok sa ibang dimension. May technique. Yung Stargate Project, dyan nandun sa Montauk. Pero nilikas na nila yan kasi may nakakatakot nangyari. Okay. Sister Berna, gumagawa na rin nung kaso hindi ganyan yung yung pinagawa ko, yung Sister Berna, yung part 1 to 4, magkakarugtong. Yung part 5 to 8, magkakarugtong. Sakat sila nagkapatong. Yung sa'yo, parang nagkapatong lang yung church ages sa yan eh. So, yung mahaba nyo, hindi sobrang haba, pwede magkasya sa landscape. Okay, tanong pa tayo. Tingnan nyo yung outline. Marapit na matapos ang oras natin. At hindi mahabang paliwanagan yung tungkol sa aliens eh. Yung gobyerno at yung alien ay may pagtutulungan pero hindi alam ng tao. Yan. So, deep state din yan. So, maraming version ng deep state. Pakinggan nyo yan, pag-aralan nyo. Kumpara nyo yung sharing natin sa Bible. Meron man talagang demonyo na mukhang alien. Padaraya rin talaga yan mga alien. Kasi nakafocus na lang yung tao, parang hindi siya demonyo. Meron pa silang good alien saka bad alien, no? So, daya talaga. Matanong ako ba, Francis? Usap talaga yung gobyerno natin, tapos akala nila, pero secretly hindi na nila naniniwala sa Bible na. Meron mga nagpapalabas sa YouTube ngayon, yung parang yung Bible, sinungaling o iba yung akala natin kundi alien ang talaga yan. Bar Magellan, sige. Balikan ko lang yung kanina yung unsent roller. Tama ba yun? Unsent roller? Yung binanggit ni Berna ba yan? Unseen. Tama ba? Unseen. Rulers. Yung hindi nakikitang ruler, yung namumuno, kumukontrol. So ito ay spirit ng individual na pumipigil. Yun din ba? Yan din ba yung sinasabi ni Pablo na yung bagay na gusto kong gawin na mabuti hindi ko magawa? So nasa laman natin yun.
Yun ba yung sa unseen katawan natin ruler? is kasama yun. Yan na yung hindi lang yung gobyerno. Yan, na broadcast ko na yung earlier yan yung takbo ng sanlibutan. Nadadaya tayo. Minsan mali ang decision natin. May sarili tayong diskarte. Unseen ruler yun. Tingnan mo sa kapatiran, madalas yan ang nasusunod. Madalas yan ang nasusunod. Yung sariling diskarte. So, hindi alam Yun ng ba yung kapatiran takila, para sila. Yun ba yung kontrolado ng diabo. yun ba yung lumalaban? Teka lang. Sa laban. Yun Tama, ba yung tama. yun ba yung Lumalaban lumalaban yan sa atin? Tama. Lumalaban sa pinapagawa ng Diyos sa atin. So, kunwari, gusto mo ganapin, di ba? Marami kang mararamdaman na hadlang. Kunwari, may emergency, o kaya may kompromiso muna, may abala muna, tapos minsan may sama loob, may tampuhan, may nagawang kapalpakan yung iba. No? Lahat yan hadlang. Lahat yan tinatapon lang sa harapan mo, hindi mo napapansin. Isang conspiracy yan. Kung yung gobyerno may alien o may spiritong kumokontrol, sa atin parang ganyan din. Parang rin tayong maliit na gobyerno natin na tayo yung Diyos ng gobyerno natin na nagsasariling diskarte tayo. Siyempre, yung gobyerno, paminsan-minsan may ginagawang tama, pero majority, pangkalahatan, sa kaaway yan. Nagagamit lang siya ng Diyos pansamantala. Pero pangkalahatan, minsan may konting Christian prinsipyo, konti lang. So dito sa atin, sa buhay natin, isang panawagan, isang revelation, isang movement dapat yan. Dapat na mabuksan tayo. Isang mahalagang bagay mabuksan tayo. Bukod sa gobyerno na polisiya, tayo mismo apektado, tayo mismo natatangay. Kailangan mabuksan ang mata natin. Kasi kung yung umaalihan sa atin, ganun din yung umaalihan sa iba. Kahit sa panggobyernong level. So yung sa atin, kailangan lumaban tayo. He that overcomes. Kailangan mag-overcome. Kasi ang matindi dito pagkabulag eh. Kunwari, yung iba overcome na kahirapan, di ba? Ngayon ang overcome natin, hindi kahirapan eh. Relaxation ang natin. Yung Nico Luke. Syempre, Nico, yan yung doctrinal. Yung Luke, yan yung relax. Yan yung, huwag mo na muna alalahanin yan. Saka na yan. Hindi ka naman involved dyan eh. Huwag mo na problema yan. Saka na yan. O yan. Yan yung sinasabi ni Pablo. Yung dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. May pumipigil. Pabasa, may pumipigil. Natutukso tayo. Yung iba mahina, yung iba malakas konti. Pero napipigilan pa rin. Yung iba dahilan school, yung iba dahilan trabaho. Yung iba hindi pa nila abot. Wala pa nagpaliwanag. Nadaya talaga. Yung hindi pa daya, matindi ang labanan. Pag hindi kayo sobrang nadaya, may maramdaman kayo labanan sa laman nyo. So, Barnico, Dennis, Owa, Padun, Lucy, Beverly, Celso. Pag kayo lumalapit sa katotohanan, may maramdaman kayong hirap sa laman. Kailangan nyo sagasaan yan. Yan yung mabangong samyo sa Diyos. Yung parang kinakatay mo sa sarili mo laman. Parang pinapatay. I mortify myself. No? Mortify therefore the deeds. No? Sabihin, patayin. I die daily. Yan tinutukoy ni Pablo. So, mamatay ka sa sarili mo. Sarili mong diskarte. Sa sarili mong kalooban. Sabi ni Kristo, not my will be done, but your will. O, yan ang araw-araw natin labanan. Ngayon, binubulag tayo dahil hindi natin alam ano yung prioritize natin. Hindi din tayo nagpapapayo. Medyo nahiya pa tayo. Dalawa, hindi na nagmamatigas ang puso natin. O, sinusunod pa natin laman natin. Mahiya ka muna. Nakakahiya muna, wag muna. Habang bawat delay mo, may napapahamak. May mga kapatiran na hindi mo na masyaran. May anak na unti-unti na tumitigas ang puso. Whether anak ng iba o anak mo. Yan. So,
Dapat tuloy-tuloy ang Totoo record. yan, Kaya, Brother Francis, kasi ako, nagtatalo sa isip ko, itutuloy ko pa ba o hindi. Pero siyempre, yun, naglalaban pa tayo, no? So, katulad kailan kanina, bukas ang pagdating, mata nyo sa labanan. Tanggapin nyo yung hirap, tiis. Ang hirap dito kasi kami, parang tinatamad ang laman nyo. Di ba? Parang hindi importante yan. Sa huli na yung kanina pagsisisi pagdating ko. ko, Huli na. tinigil ko kung nagawa, hindi raw. So, automatic, sabi ko, kunin yung booklet pagbasa ka sa harap ko. Oo. So, sana, kailangan may karekon ka, Bar Dennis, para hindi ka maputol. No? Bar Nico, ganun nga rin. Kung hindi ka na tumatawag, para dun sa bulong repeat basa mo sa bata, hindi lang maliit na anak eh. May malalaki kang anak, dapat na EA babad na sila eh. Okay? May asawa ka pa, na kailangan din yan. Dote. O para sa May lahat, isa pa akong pare-pareho lang. tanong. Yung hindi nakapagtanong, ibig sabihin yung sakit nyo, hindi, meron pang sakit na hindi kailangan nyo ma-overcome, yung hiya. Okay? O kaya yung abala. Ayan. Bumawi kayo sa ibang oras. O tuloy-tuloy pa tanong, dali. Hello, tuloy, dali. Ang tanong ko ba, Francis? Yung pagkasulat pa sa Bible ay may halong Hebreo. At ano ang original na Aramaic ba? At example, kasi nung si Kristo ay bago mamatay, di ba sabi niya, ili, tama sa Baktani. Yung bang binanggit niya, salang ba ang nakakaunawa noon o yung mga nakarinig na intindihan? Ganito yun. Ang lingwahe nila nun Aramaic. Pero yung sumulat ng Bible ay Greek. So, transliterate nung writer yung bigkas sa Aramaic. Pero binigay rin niya yung meaning. O, yan ang ebidensya natin sa mga banal bigkas, no? Sayang, wala nang nakashare sa kina Joe Barrientos sa kay Roldan, etc. Ang Bible, yung tinatawag nilang demonyo daw ang Greek, sinulat sa Greek, hindi tinuturing na demonyo ng mga apostoles yan. O kahit ng Diyos yan. Diyos ang may akda ng lingwahe. So kaya merong transliteration at interpretation. Yung dalawang klaseng translation. By transliteration, which is yung word for word, bigkas, at yung interpretation, yung meaning. So sinulat ni Lucas, o sino man yan, si Mateo, si dyan, lahat naman sila gumagawa ng ganyan. Yung Aramaic, at sinulat din niya yung Greek. Yung Peter, Petros, yan ay Greek. Yung Cephas, yan ang Aramaic. Kapas. Yung Eloi lama sa Baktani, Aramaic. Yung Lord, why hast thou forsaken me? My God, why hast thou forsaken me? Yan ay Greek. So pag translate sa English, in English lang niya yung Greek. My God, why? Pero may Greek wording yan. Theos, yan. Pero doon sa transliteration, andun pa rin yung Eloi. Ginamit yung Greek alphabet para mag-transliterate ng Eloi lama sa Baktani. So yan yung nasulat ngayon sa atin sa English o sa Tagalog. Okay, salamat sa tanong. At ang workshop ninyo, yung ibang hindi nagtanong, record nyo. At make-up, i-record yung make-up. Yung mga tanong na nagtanong ngayon, i-check mo, Bargery, kung sinulat ng mga anak mo at kinoment nila. Ang pamilya mo lang may parusa. Pero yung iba, kung gusto tumulong, pwede tumulong kahit wala kayong parusa. Pero yung anak ni Jerry, na hindi nagsulat ng tanong sa comment, kailangan may parusa yan. Kahit yakap halik lang. So, yung mga hindi nagtanong dito, reckoning at anong i-recon? Ano yung tanong nyo? Bigyan ng chance magtanong. Tuloy ang tanungan nyo. Kayo sasagot din. Tapos, sabay nyo na yung reckoning. Sabay nyo yung reckoning na kailan kayo nagme-make up. Kung di kayo nakatanong, sino yung ka-sharing nyo?
Kung hindi pwedeng totally zero. O yan ang recording sa bahay. Meron ba kayong sharing sa bahay? Tanungan, di ba? Okay. So, paki-pray ang workshop, Brother Magellan. Sa biyahe ako. O sige, Brother Nico, paki-pray ang workshop. Sige, tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na natapos ang gawain, Panginoon. Sabado Tanungan, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabay at kilos ninyo sa amin, sa bawat kapatiran na nandito sa room, Panginoon. Thank you